ng ating mga balita. Sergeant Jonel Nuesca, hinatulan ng double life imprisonment. TESDA, nakiisa sa National TVET Enrollment Day. Mga modular tent, dumating na sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya, alamin. US Vice President Harris tutulong sa Vietnam laban sa pananakop ng China. Kaifer, biyaheng Japan. Marvin Agustin, bumisita sa Marinduque. Higit 1,000 katao nahawahan ng COVID-19 sa New York. Lagay ng panahon, alamin. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque sa mga bayan ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po ang inyo pong tagapagbalita, Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Hinatulan ng guilty si dating Police Sergeant Jonel Nuesca na siyang walang habas na pumatay sa mag-inang sina Sonia at Frank Gregorio sa Panique, Tarlac noong Disyembre 2020. Bukod dito, naharap din sa double life imprisonment at pinagbabayad ng halos 1 milyong piso ang dating opisyal. Ito ay batay sa naging hatol ng Tarlac Regional Trial Court kay Nuesca ngayong Huwebes para kay Brigadier General Val de Leon na siyang direktor ng PNP Region 3 na bigyan umano ng hustisya ang pagkamatay ng mag-ina. Aniya, justice has been served ayon kay Brigadier General Val de Leon. Nakikiisa ang rehiyon ng Mimaropa sa ginanap na National Technical and Vocational Education and Training o TVET Enrollment Day na nagsimula kahapon na inorganisa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang 27th anniversary. Ayon kay TESDA Mimaropa, may aabot na 1,801 katao ang nag-apply sa iba't ibang programa ng TESDA sa 5 lalawigan ng Mimaropa sa unang araw pa lamang ng 3rd day National TVET Enrollment Day. Ang mga slots na binuksan ng TESDA para sa mga high school graduates sa edad na 15 anyos pataas para sa mga Mimaropians na gustong mag-apply sa Free Tech Voc o vocational training ng TESDA. Maaari silang bumisita sa tesda.gov.ph/barangay. Samantala, nagsimula rin ang online job fair ng TESDA na tinawag nilang World Cafe of Opportunities o sa kung saan ang mga Mimaropans ay nag-a-apply o nag-apply sa iba't ibang trabaho makikita sa kanilang website na 27.tesda.gov.ph. May mga karagdagang 300 modular tents ang dumating sa Marinduque kamakailan. Bahagi pa rin po ito ng interbensyon ng opisina ni House Speaker Lord Alan J. Velasco para makatulong sa lumalalang kaso ng COVID-19 sa probinsya.
Ang nasabing mga modular tent ang gagamitin ng mga individual na kinakailangang mag-quarantine sa mga isolation facility o mga quarantine facility. Nakatakdang ipamahagi ang mga ito sa lahat ng mga isolation facilities sa buong Marinduque. Samantala, sa kasalukuyan ay mayroong 340 na aktibong kaso ng COVID-19 habang pumalo na po sa 1,663 ang kabuuang kaso nito sa buong probinsya. At mga kababayan, kaugnay po ng balitang yan ay nagpadala rin po o nagpaabot rin po ng iba't ibang mga medical equipments ang tanggapan ng ating Congressman Lord Alan Velasco at ang Pilipinong May Puso Foundation. Kabilang na po ang mga oxygen at mga PPEs para tugunan yung nauna pong mga naging problema nitong mga nakalipas na araw kung saan ay naubusan ng oxygen supply ang atin pong Marinduque Provincial Hospital, gayon din ng ilang mga district hospital kagaya po ng Torrijos District Hospital at Santa Cruz District Hospital. Nilinaw naman po ng ating gobernador, Presbitero Velasco Jr., na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang mga programa para tugunan ang mga kakulangang nabanggit. Magbabalik po kami mga kababayan sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga patalastas. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa timbang kaya magpa-deliver na. Ang Soleil, 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 hey, hey, ako sa'yo'y panatalaga. Ang Soleil, 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 hey, hey, kung may ginhawa ang buhay, dahil andyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihati ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Samantala, mayroon pong aabot sa 51 na namang nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ngayong Agosto 24. Sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office, mayroong 330 COVID-19 active cases ang probinsya at 150 sa Santa Cruz. Samantalang mayroong 44 buhat sa ibabang mga bahagi ng bayan. Ayan, nakikita natin sa screen, 44 sa Torrijos, 55 sa Buwak, 34 sa Mugpog, ganun din, mayroong 42 na sa Gasan at nananatiling may 15 po buhat po naman sa bahagi po ng Buena Vista. At meron po tayong 1,612 na gumaling mula sa kabuang 1,663 na tinamaan ng sakit sa naitalang at may naitalang namatay ngayon, walang naitalang namatay ngayong araw na ito sa kabuang 72 na nasawi. Nag-alok ng tulong si US Vice President Kamala Harris sa lider ng Vietnam.
Kabilang dito ang pagpapalakas ng Vietnam ng kanilang maritime security para malabanan ang pananakop ng China sa bahagi malapit sa West Philippine Sea. Magiging regular din aniya ang pagbisita ng mga barkong pandigma ng US sa Vietnam. Isinagawa ni Harris ang pagtitiyak sa pakipagpulong kay Vietnam President Nguyen Xuan Phuc, Vice President Vu Thi-an Xuan at Prime Minister Pham Minh Chinh. Nauna rito bumisita si Harris sa Singapore at sinunod ang Vietnam sa kanyang 7 araw na pagbiyahe para mapalakas ang relasyon ng Estados Unidos sa nasabing mga bansa. Sinabi pa ng Vice Presidente ng Amerika na kailangan ng matinding pressure ang China para matigil na nito ang ginagawang pagsakop sa lugar. Kinumpirma ng NLEX na bibiyahe ng Japan si Kiefer Ravena para ayusin ang requirements na makalaro sa Japan B-League. Pumirma ng kontrata si Ravena sa Shiga Lake Stars at naglatag raw ang Japan ng government ng deadline para makapasok sa bansa ang imports at kabilang sa requirements ang visa at aviation papers. Tinutungkulan ng NLEX Assistant Vice President ang mga laro pa ng Road Warriors sa PBA Season 46 Philippine Cup na target na mag-start sa Pampanga sa susunod na linggo. After completing all the requirements, he will go back here to play the remaining games of NLEX. Pahayag ni Rose Dularte sa SPN5. At magbabalik kami, mga kababayan, dito pa rin sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Aba mga kababayan, kasalukuyan pong nasa ating probinsya ang aktor at renowned chef na si Marvin Agustin upang bisitahin ang Marcaduque Native Pig Research Center ng School of Agriculture sa Marinduque State College sa campus naman po ng bayan ng Torrijos. Ayon po kay Agustin sa isa sa kanyang mga vlog, sinabi niya na Marinduque Pig is the best. I love your pigs. It is so good for cochinillo. It is so good for lechon. Actually, sabi niya, the Marinduque pigs are better than the ones I get from Spain. Of course, doon kasi nagsimula ang cochinillo, so na-perfect na nila. Yan po ang bahagi ng pahayag ng batikang aktor. Hangad ni Agustin na magkaroon ng posibilidad na partnership
ang kanilang kampo sa pagitan ng MSC at Picard's Native Pig Research and Development Extension Project. Sa nasabi pong pagbisita, sinalubong siya ng mga opisyal ng pamantasan sa pangunguna ni na MSC President Dr. Diosdado Solueta, Dr. Edelwina Blase, ang Vice President for Research and Development and Extension, ang program leader ng Native Pig ng MSC dyan po sa Torrijos Campus na si Dr. Arnolfo Monleon. Umaasa naman po ang food blogger na magkakaroon ng mas mataas na produksyon ng native na baboy ang nasabing kolehiyo upang maparami o marami pa siyang makuhang supply dito po sa ating lalawigan. Enjoy Marvin Agustin at I understand he will be staying in our province until tomorrow morning. Bukas po ang balik niya dyan sa Metro Manila. So, nakausap din natin kahapon partner ang presidente ng MSC, si Dr. Diosdado Solueta, at kinumpirma nga ni po niya na hopefully, eventually, magkaroon ng partnership para matugunan naman po or matulungan yung ating mga magbababoy dito po sa Marinduque. Alam niyo po, napakaganda ng mga projects and programs ng MSC Torrijos Campus patungkol po doon sa tinatawag natin na Markaduque. Yan po ay tatak ng Marinduque. Samantala, mahigit 1,000 katao na dumalo sa Latitude Festival sa Suffolk County sa New York ang nagpositibo sa COVID-19. Ang nasabing kaganapan ay isa sa COVID test event ng gobyerno na dinaluhan ng aabot sa 37,000 na bisita mula Hulyo 21 hanggang 24. Lahat ng mga dumalo ay kailangan ng fully vaccinated or negatibo sa COVID-19, subalit lumabas sa kailang pag-usuri na mayroong 432 katao ang may taglay na virus. Sinabi naman ni Stuart Keble, ang direktor ng Suffolk Public Health, na nagpapatunay lamang na patuloy ang pag-igot ng virus. Ang Music and Arts Festival na ginanap sa Hinham Park ay unang event matapos ang ginawang paguluwag ng gobyerno. Sa atin pong sitwasyon o lagay ng panahon dito sa Marinduque, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang mararanasan sa Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, dito po sa ating probinsya at sa lalawigan naman ng Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan ng Iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Samantala mga kababayan, bunsod ng walang humpay na malakas na buhos ng ulan, binaha ang poblasyon ng Buwak kaninang umaga. Kabilang sa mga barangay na binaha ay ang Barangay Malusa, Isok 1, Isok 2, Moralion at ilang bahagi ng Merkado. Nakita din po natin mga kababayan, tumaas po ang mataas ang volume ng tubig dito po sa may pamilihang bayan ng Buwak, at the same time ay nakita po natin na umabot malapit na partner doon sa mga pinaglalagyan ng o parang mga kusina baga ang tawag doon partner, yung mga pinaglalagyan, pinagpapatungan ng isda at mga karne, ganyan po kataas ang naging pagbaha kaninang umaga dito po sa bayan ng Buwak. Ang kagandahan lamang partner, mabilis naman na humupa ang nasabing pagbaha. Gayunpaman mga kababayan ay nagkaroon din po ng 2.2 o isang 2.2 magnitude na lindol ang tumama po sa ating probinsya
kanina pong umaga, 7:58 ayon po sa PHIVOLCS, ano po, o dito po sa tinatawag naman natin na Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ayan. At ito po ay may magnitude na 2.2 at may lalim na 001 kilometro. At yan po ay natagpuan sa ang lokasyon po ng naturang lindol ay sa southwest ng bayan po ng Buwak. So dobling ingat mga kababayan, may mga pag-ulan, mga pagbaha kitang nararanasan, tapos meron pang malakas na pagkulog. Akala ko, partner, talaga kanina habang ako ay nakahiga, yung pagputok nung kidlat kanina sa sobrang lakas, kala ko sa ulo ko, partner, tumama sa sobrang lakas. So, ang lakas po ng buhos ng ulan kanina at dobleng ingat mga kababayan. Ngayong mga panahon naman po na ito, ngayong mga oras na ito habang tayo po ay dumarating sa inyong mga tahanan, gamit po ang Lucky 7 Channel 3 na cable at ng Marinduque News Network platform, social media platform, napakaganda naman na po ng panahon ngayon dito po sa bahagi ng bayan ng Buwak at ang sitwasyon po ng panahon ngayon na sisilip ko ay makulimlim na po at maganda ang lagay na po ng ating weather dito po sa bayan ng Buwak. So sa ilang mga bahagi sa bayan po ng sa ilang mga bahagi ng mga bayan dito po sa Marinduque ay may mga pag-ulan din po na naganap at kanina nga mga 6 in the morning nawalan din po ng supply ng kuryente, pero mabilis naman po yan na naibalik. Ano po? Gayunpaman, mga kababayan, ang atin pong ang haring araw ay lulubog po mamayang alas 6 Gs ng isang magandang gabi. Yan. So, sa atin pa rin pong mga kababayan, kayo po ay palaging pinapayuhan na magdala ng mga pananggalang sa ulan, kagaya po ng payong at ng sombrero. At para po sa ating pagkaing pangkaluluwa, partner, please go ahead. At sa ating pagkaing pangkaluluwa, mula po sa sulat ni Pedro, unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, versikulo 5. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigis ng kapakumbabaan, na kayo maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalalo, tatapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Okay, so batiin lamang po natin ang ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live feed sa pamamagitan ng Marinduque News Network Facebook account at sa ating YouTube channel sa Marinduque News. Si Tito Nelson Nase ng Dream Favor Travel and Tours at si Tita Susan Nase na nanonood ngayon at ginagawa na nila, partner, na sabi nga ni ay ginagawa na nilang na-addict na sila dito sa ating programa sapagkat true enough ay nagkakaroon sila ng update sa mga nangyayari hindi lamang sa ating lalawigan, more so pala dito sa ating lalawigan. At the same time, sa iba't ibang mga balita, malalaking mga balita sa iba't ibang panig ng ating bansa. Si Maria Rianzares Orasyon ay nanonood, watching from Parang Marikina City. Magandang hapon po. DJ, ingat po kayo. Ang laki ng baha dyan. Ingat po sa lahat ng ating mga kababayan. Gayun din kay Rencita Pagaling. Good afternoon po sa Marinduque. Stay safe po sa ating lahat. Kay Ronnie Fedelino. Yan, manood po kayo dito sa Marinduque News, sa Philippine Information Agency at sa Lucky 7 Channel 3 at sa ating YouTube channel para naman po makakuha kayo ng mga pinakahuling balita sa ating probinsya. Also, sinasaluduhan ko po at pinasasalamatan ang grupo ng mga kapulisan dito sa bayan ng Buwak sapagkat doon sa harap ng aming bahay kanina, ang lakas din, dahil sa lakas ng buhos ng ulan, nag-iwan ng napakaraming mga layak at nag-iwan ng maraming putik at buhangin ang
pagragasa kanina ng tubig dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Itong mga kasama natin, itong mga pulis, mga sabi nga ni ay yung mga miyembro ng kapulisan, kanina agad po nilang inayos at tinugunan para malinis ang nasabi pong mga estero at kanal dyan sa may bahagi ng merkado. Ito po yung shortcut o yung maliit na eskinita kung manggagaling po kayo dito sa may palengke patungo naman po sa bahagi ng ESTI. Ayan, at narito rin nanonood din si Rose Mendoza. Sabi niya, ingat po kayong lahat dyan, grabe ang baha pala dyan sa Buwak. Bantad, ingat, watching from Las Piñas. Si Winnie Gonzalez nanonood din. Si Krishna Mangkukang Ligeralde, ingat kayo kabayan, grabe pala ang baha dyan sa Buwak, watching from Las Piñas. And also, binabati rin po natin ang lahat ng ating mga kababayan nanonood po, palagi ang nanonood sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at sa bayan po ng Mugpog. At buti na lamang, salamat sa Diyos at hindi na nagtuloy-tuloy itong talagang napakalakas na pag-ulan. Actually, partner, kahit sa aming sagasan kanina ay malakas, pero talagang dito sa bahagi ng Buwak ay napakadilim. At na-confirm nga natin kaninang umaga na talagang dito ay bumaha na naman. Doon sa mga hindi po nakakaalam, bakit ba laging binabaha itong merkado, itong palengke? Dahil yung pong tubig na bumababa po dito, galing po sa Mansiwat, Isok 2 at saka Isok 1. Lahat dito yan bumababa sa bahagi ng merkado at medyo maliit din yung mga yung kanal dyan o yung daluyan ng tubig, kaya mabilis yung pagtaas ng tubig dito sa mga nasabing lugar. Ayan. Yung mga dahilan kung bakit mabilis, pati yung Malusak, isa rin yan. Malimit po talagang bahain yung Barangay Malusak, Merkado, at Isok 2. Ayan, partner. Partner, yung palang mga pulis, yung grupo ng mga kapulisan kanina, yung na tumulong kanina nakita ko, paglabas ko dun sa aming sa bahay ng auntie ko, ay itong PSFTP, Pagsimayan ng Buwak MPS. Ano bagang ibig sabihin ng PSFTP na yan? Okay? So, by the way, mamaya po ay tutukan ang aming programa. Kasama po si Governor Presbitero Velasco Jr., ang ating Speaker Lord Alan Velasco. Sa programang Presby with Love, makakapanayan po natin mamaya si Miss Helen Alcoba, ang tumatayo naman po na team leader o head ng DSWD Mimaropa. Alamin po natin yung mga ayuda na binibigay ng DSWD, mga benepisyo na binibigay nila para po sa ating mga kababayan. Also, ilang tulog na lamang po gayon, bagamat wala pa pong mga iba pang mga detalye, pero nakatakda pong dumating sa ating lalawigan ang hepe o ang chief ng Philippine National Police, sa katauhan naman po ni Chief Guillermo Elezar, para naman po bisitahin ang ating magandang lalawigan. Samantala, batiin po muna natin ang ilan pa rin nating mga kababayan na nakatutok. Cesar Laugo, Chris na Mangkukang Ligeralde. Hello sa family ko dyan sa Nangkauno, Mugpog, Ligeralde family. Kay Fe Lumagi Longin o Longin, watching here at Buena Vista. Stay safe and God bless. Lorely Makailaw, watching from Gasan. Si Lisa Lagar. Winnie Gonzalez, magandang hapon po mga kababayan. Ingat po kayo dyan. Watching from Quezon City. Percy Parr, gayon din kay Elsie Ferrer na parang wala ngayon dito sa ating live feed, pero pretty sure mamaya manunod yan. Kay kabayang Laila Morillo Perder, at sa lahat po ng ating mga kababayan, sino pa yung mga nagapa-shoutout? Kay Mayor Army, nakapanayam ko kanina. And of course, kay Dr. Dodi Diosdado Solueta ng Marinduque State College, ang Pangulo ng MSC. At sa lahat ng mga staff niya dyan sa communication team ni Dr. Dodi. Kay Blair Di Maano as well. Kay sino pa yung ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa ating live feed. Most specifically, mga kababayan natin na nakatutok sa Marinduque News Network YouTube channel account. At binabati rin natin, partner, ang mga barangay official na ngayon po ay busy sa iba't iba pa mga seminars bilang paghahanda rin nga po dito sa pagdadating yung mga iba't ibang pwedeng mangyari sa buwan ng mga darating o mga kalamidad. May mga
seminars and trainings din po sila. And also to Miss Carla Go ng DILG Gasan at sa lahat po ng member po ng DILG dito sa ating buong lalawigan at sa lahat po ng mga barangay officials. At sa pangalan po ng aming mga kasama dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, ang amin pong direktor, Mr. Mark Cesar Ola, sa bahagi ng technical, Mr. Santino Latorrena, sa aming story editor, Miss Neri Osakdin, at sa aming photographer, Mr. Jopay Lumalang. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ako po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales. At ito ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.